Ah, yun. Bali overview lang ng heat transfer ano ba yung ating ano ba yung heat transfer, yung three methods ng heat transfer and ano ba yung try tayo mag-solve ng kahit isang problem para makita niyo lang yung flow ng pagso-solve natin. Ano? Or may di ay ayan. Sige, mag-share na ako ng screen. Kita niyo na? Hindi ko maalis. Opo, sir. Dito na po, sir. Ayan, thank you. Okay. Ayan. So, ayan. Topic natin, understanding. Ano ba yung heat transfer? Ano ba yung conduction? Ano ba yung convection and radiation? Okay, yan. Yan. So, what is heat transfer? So yung heat daw natin always moves from a warmer place to a colder place. So tandaan nyo lagi, yung flow ng heat natin, napag-aralan din naman natin yan sa thermodynamics. Laging laging ganun, kumbaga left to right. Yung left natin, yung warm, papunta sa colder place. Yun ang movement ng ating heat. Ano pa ang ating heat transfer. So hot objects in a cooler room will cool to room temperature. So let's say meron tayong alam niyo naman 'di ba may certain temperature ang isang bagay So ang mangyayari kung meron tayong let's say cup of coffee nasa nilagay natin sa isang room na may certain room temperature. So, ano mangyayari dun sa mainit na kape? Siyempre, mas mataas ang temperature niyan kumpara sa room temp. So, mangyayari, yung temperature ng mainit na kape na yun, bababa, until siya ay pumantay sa room temperature. So, yun. Sabi nga dito, hot objects in a cooler room will cool to room temperature. So, kapag sinabi natin, kapag nangyari yun, na same ng temperature nila, ano kung tawag sa ganun? Ibig sabihin, tayo ay nasa thermal Equilibrium po. Ayun, very good. So, ayun na. So, if nasa thermal equilibrium tayo, wala na tayong heat transfer. So, magkakaroon lang tayo ng heat transfer kung meron tayong temperature difference. So, yun yung pinagkaiba yan sa thermodynamics. So, sa thermodynamics, kalimitan doon, yung ating ina-assume doon is nasa thermal equilibrium. Nasa thermal equilibrium tayo. Pero dito sa heat transfer, lagi yung i-consider yung temperature difference. So, dito, saka lang tayo magkakaroon ng heat transfer kung meron tayong temperature difference. Kung same temperature, wala tayong heat transfer. Or kumbaga, yung Q natin is equal to 0. Wala tayong heat na produce. Ayan. Ano pa? So, kapag naman cold objects in a warmer room, will heat up to room temperature. So, ganun lagi. Kung mas merong tayong mas kung meron tayong mas malamig na object naman, so ganun lang lagi, nahabol siya sa ating room temp. Ganun lagi yung niya until mag-thermal equilibrium. So yung dito sa heat transfer, ang aanohin natin, dito yung mga hahanapin natin, syempre yung gaano ba kabilis yung gaano siya kabilis lalamig, gaano siya kabilis iinit. Yun yung tinatawag natin na heat transfer rate. Inaano ko lang para may yun yung parang constant natin na mamaya magagamit natin sa problem.
So, laging pa ganun, laging naghahabol yung temperature niya until magpantay siya, mapunta siya sa thermal equilibrium. Yan, ano pa. So, yan. May question dito. Ay, mamaya. So, yung heat transfer nga natin, basta yung any matter or any object na merong atoms and molecules, meron yung ability na makapag-transfer ng heat. Yan. Kasi yung 'di ba yung matter or yung object meron niyang certain atoms and meron siyang different types ng motion at any time. So yung motion ng molecules na yun and atoms, sila yung responsible para dun sa ating heat or yung tinatawag nating thermal energy. So lagi or lahat ng objects kahit tayo meron tayong thermal energy. So the more yung motion ng ating the motion ng molecule, syempre mas mataas yung ating heat energy or mas mag-accumulate ng mas mataas na heat energy. So, since ang pinaka-basic concept ng ating heat transfer, yun lang. Process lang siya ng transfer ng heat from high temperature papunta kay lower temperature. So, ganun lang kasimple yung ating heat transfer. Or yung siya ay movement ng heat across the sabihin natin surroundings due to difference ng temperature. Ayun. Kung nare-recall nyo, yung ating, di ba meron tayo sa thermodynamics, yung system and surroundings. So, dito, i-consider natin syempre yung surroundings. Sometimes, na-neglect yun sa thermodynamics. Pero dito, syempre, lagi natin kino-consider. Yung, ano ba yung surroundings? Yun yung room temperature. Kung di man room temp, kung open area, edi yun, yung mismong conditions ng ating surroundings. Yun ang ating i-consider palagi. So, ayan, meron tayong question dito. If a cup of coffee and a red popsicle were left on the table in this room, what would happen to them? Ayan, so sino pwedeng ano mangyayari dyan? Meron daw cup ng coffee and red popsicle. Naiwan siya sa table sa isang room. Ano daw mangyayari? Ano mangyayari sa cup ng coffee? Ay, sino nag-raise hand? Saan ba makakita yun? Teka na lang, si Rainiel. Ano po, mas una pong mag-melt po yung popsicle po dahil po mas mabilis po siya makaka-adapt dahil po galing po siya sa cold area po. Dahil ang coffee na po yung mas mabagal po mas mabagal po ang kanyang paglamig po. Like po yung pagka Ayan, tama. Pagkalamig po yung coffee. Ayan. Yan, very basic naman, Thank you, Rainiel. Yan, yung red popsicle, syempre, magme-melt siya to certain temperature. Pero ang isa pang dyan, yung coffee natin, ay lang siya, magiging magme-melt siya kasi diba yung travel nga natin is from hot to cold. So mangyayari, ayan, yung ating red popsicle, ano ba yan? Di ba yan yung ice cream na matigas? So, magme-melt siya. So, and ang mangyayari dun sa kape natin, lalamig siya hanggang sa ma-reach niya yung room temperature. Sabi kasi dito, naiwan sa isang room, pupunta sa room temp, and yung, syempre, yung liquid na popsicle na nasa kape, ganun din ang mangyayari. Malamig yun, di ba? So, dun siya, mas mangyayari sa kanya, iinit siya, pero in liquid form na.
until ma-reach niya yung room temperature. So, ang ano diyan, yung kape natin and then red popsicle ay susundin niya na temperature is sa room temperature natin. Ganun. Yung possible, yung mga temperature nitong popsicle, napakababa. And yung cup of coffee naman natin, napakataas. Yung mga room temp, pagpalagay na yung temperature ng popsicle natin, sabihin natin na mga nasa sabihin natin mga 2 degrees Celsius, tapos yung cup of coffee natin, mga nasa 98 degrees Celsius. Yung room temp natin, mga commonly, mga nasa 32 degrees Celsius. So, yun. Mag-ano siya, parehas silang hahabol doon sa ating room temp. So, ayan. So, the cup of coffee will cool until it reaches room temp. The popsicle will melt and then the liquid will warm to room temperature. So, yun. Yun lang yung explanation natin. So, punta na tayo. Meron tayong, since, alam na natin yung heat transfer. Yan, meron tayong 3 na alam nyo, 3 methods ng heat transfer. Meron tayong tinatawag na conduction, convection, and radiation. So, iisa-isahin natin yan. So, una, conduction. When you heat a metal strip at one end, the heat travels to the other end. So, imagine nyo, diba metal strip, ibig sabihin yan, parang pinutol na metal na maliit lang. Kapag ininit mo daw yung one end nung one end nung strip, iinit din daw yung isang side. So, bakit ganun? Kasi, ayan, meron tayo mga atoms inside or molecules inside the metal strip. And yun, yung heat ay magpo-flow lang dun sa ating metal. So, yun, basically, yung conduction nga natin, siya ay process lang siya ng transmission ng heat energy from one particle ng isang medium to another. With the particles being in direct contact with each other. So, ayun. Dapat direct contact itong conduction. So, as you hit the metal, the particles vibrate. These vibrations make the adjacent particles vibrate and so on and so on. So, the vibrations are passed along the metal and so is the heat. We call this conduction. Ayan. So, tandaan nyo, pag conduction is siya ay direct lang. Direct yan, parang direct contact lang. Or yung physical contact. Meron tayong physical contact. So, tinatawag din itong conduction na thermal conduction or mga heat conduction. Ayan yung mga ibang inaano pa dyan. Ayan. So, meron tayong, ayan, meron pa dito. Mamaya ka yung formula. So, the outer electrons ng metal atoms drift and are free to move. Ayan. So, when the metal is heated, this sea of electrons gain kinetic energy. Kasi nga, 'di ba? Bakit magkakaroon ng kinetic energy? Kasi moving ang ating electrons. Kaya makapag-create siya ng kinetic energy and transfer it throughout the metal. So kaya paano magpo-produce ng vibration yung ating different electrons? Kasi nga gagalaw ng gagalaw. And yun yung mag-create siya ng heat energy. Hanggang sa mag-travel siya all throughout the metal. So, insulators such as wood and plastic do not have this sea of electrons, which is why they do not conduct heat as well as metals. So, yun, meron tayong mga tinatawag na insulators na alam niyo naman, pag sinabi natin insulators, sila ay non-conductor of heat. So, ayan.
Why does metal feel colder than wood if they are both at the same temperature? Bakit daw mas malamig? 'Di ba? Pansin niyo naman, same temperature naman pero 'pag hinawakan niyo yung wood or metal, bakit parang mas malamig yung bakal ano? So, kasi explanation diyan, metal is a conductor, wood is an insulator. Ano? 'Yun. Metal conducts the heat away from your hands. Ano? 'Yun, gets niyo? 'Pag sinabi nating conductor is, nakakapag-transfer siya ng heat. Ano, so siyempre meron din tayong heat sa katawan. Ano, nagkakaroon ng heat transfer between our body and the metal. Ano, so sabi nga dito, kinukuha daw ng metal since yung or nagkakaroon ng heat transfer between our hand and the metal. Kaya yun, take away niya yung heat sa ating kamay, kaya mas paramdam natin is malamig. So unlike sa wood, walang nangyaring heat transfer since wood is type of insulator. So yan. Wood does not conduct the heat away from your hands as well as the metal. So the wood feels warmer than the metal. Ayan. So bago yan, punta muna pala ako sa whiteboard. Ayun, wait lang. Mamatay. Sorry na
Hindi ko nagkakaproblema tong aking ano eh. Kailangan. Nagkakaproblema tong PC. Namamatay ng ano, minsan. So nga tayo. Ayun, kita nyo na ulit. Sorry. Kita na po, sir. Ayan, so, dito na tayo na po sa conduction. Ano? So, meron tayong, ayan, punta lang tayo dito. Formula na ginagamit dito sa conduction. Overview lang. Ayan. So, for conduction, meron tayong formula na conduction equation. Hindi ko lang sa PowerPoint. So, conduction, pa-take note na lang. Pero yun sa mga ano natin, so for formula na natin ay syempre yung Q natin. Mamaya kaya ano, ang Q is equal to yung K A tas T hat. Ano? So, ayan. Yan. So, anong Q natin? So, si Q natin, siya ay equivalent siya sa, siya yung heat transfer rate natin na tinatawag. Ano? Ito yung inyong malimit na isosolve. Ano? Heat transfer rate. Tapos, si K, siya yung ating thermal conductivity. Na ito ngayon sabi ko sa inyo na magbibigay ako ng mga ano, wala pa lang ako ano. Yung mga tawag dito. Mga tables ano, kasi yung mga certain metals natin ay yung may kanya-kanyang thermal conductivity na yun, available naman dun sa table. Ano? Na ano ko ba wala kayo? Na-meet ko ba kayo last time? Opo. Ayun, the first meeting na yun. Nasabi ko naman, ano. Meron pa kasi hindi na, ano, yung Monday ko na klase, puro holiday, hindi ko maano eh. Busy pa ako ng mga nakarang araw. So, yung A naman natin, dito sa formula, siya naman yung area ng heat transfer. Area of heat transfer natin. Yung T-hat natin, hindi ko na nalagay, siya yung mas mataas sa temperature, yung temperature ng hot region. Sige, lagay ko na. T-hat. Temp ng high region. High region. Hot region pala. Temperature ng hot region. So, para naman sa, ano, ito, T-cold. Siya naman ay temperature ng cold region. Ayan. Ano pa? Yung ating, yun din naman, yun yung ating thickness ng body. Ayan. Okay. So, ayan. Yun yung ating conduction formula equation. Q, yung heat transfer rate natin is equal to yung thermal conductivity times area ng heat transfer. Tapos yun, quantity, yung temperature. Lagi tayong hot minus cold, ano? Syempre, para hindi mag-negative tayo.
and all over the thickness. Ano? So, yan. Proceed tayo sa next. Take note yun na lang. Gamitin natin mamaya yan. Yan. So, punta tayo naman tayo sa convection. Ano bang nangyayari sa particles in a liquid or gas when you heat them? So, yan. So, convection, of course. Ano naman daw kapag kasi 'di ba kanina more on physical contact, or dito more on kanina conduction. 'Yun. More on metals 'yun. Pag dito more ayun, ang involved naman ay yung liquid and gas. So, ano na mangyayari kapag hinit natin 'yan? So, the particles spread out and become less dense. So, pag pinainit daw natin yan, so ano pag sinabi natin less dense, sabihin yan, mas, pag sinabi natin less dense, mas gagaan. Yan. So, this affects fluid movement. So, what is fluid? Ayan. Yan, yung fluid movement natin, kapag nagkaroon ng ano mangyayari? So, cooler, more dense. Cooler and more dense. Fluids sink through warmer, less dense fluids. So, pag cooler daw, mas dense. So, yung fluids natin, lulubog through warmer, mas less dense fluids. So, in effect, warmer liquids and gases rise up. Ayan, mas so, bakit mag-rise up siya? Kasi again, kapag inihit natin, mas tataas ang mas bababa ang density. Magiging less dense siya. Kasi magsascatter yung ating mga atoms. So, nangyayari, mas tataas. Kaya pansin nyo, yung kapag tayo ng tubig, nagbo-boil tayo ng tubig, ano nangyayari? Diba? Nagiging naging inform siya ng, alam niyo naman yung may density ng water, diba? Naging inform siya ng air. Alam niyo naman yung density ng air, napakababa lang. Ayun, naangat. So, cooler liquid and gases sink. Yan, tandaan nyo lang, take note nyo, yung movement ng fluid natin kapag mas higher ang temperature, mas aangat. Kapag mas mababa, yun. Kasi syempre, pag palamig ang tubig, mas tendency yan is maging inform siya ng solid. Yun, tandaan nyo, mas mabigat ang mas malamig na tubig kaysa warmer. Ayun, mas dense, kumbaga yun. Ayan. So, yan, water movement. Yan. So, cooler water sinks. Mapibili ba natin to? Cooler water sinks. Cooler. Holes at the surface. Yan, mga convection current and convection current, hot water resist. Hindi ko ma-play. Hindi ko na. Kaya hindi mag-play ang ating video. Para ito makikita nyo yung animation. Pero yun lang naman yun. Yun lang naman nagpapabulak ng tubig. Makikita nyo lang dyan. Yan yung papakita dyan. So, yan. Why is it windy at the seaside? Bakit daw? Di ba pansin nyo, pag nasa mga beach kayo, ganyan, napakahangin, ganyan. So, the land is warmer than the sea. So, yan. Mapapansin nyo, dito sa right side, this land warms the air above it and it rises. So, explanation dun, bakit mahangin sa seaside, the cold air from above the sea, yun, nasan yung cold air above the sea? Yung nandito sa left side. Moves in to take
place of warm air that has risen. Ano, kung mapapansin nyo, yun, yung, ah, kasi yung flow ng ating um, temperature again is from hot to cold. Ano, kaya ayun, uh, or yung mapapansin nyo, itong um, 'di ba kung mapapansin nyo, mas mainit syempre yung hangin sa ating dito sa lupa, dito sa land, ano, kumpara kay kumpara dito kay sea. So, ang mangyayari diyan, magfo-flow diyan yung ano, since parang mapapansin niyo yung 'di ba yung nasa hangin, magko-combine 'yan and mag-aano into thermal, mag-aano siya into thermal equilibrium. Ano, kumbaga, ah, yun siyempre mahahaluan ng um, dito parang mangyayari kasi dito dalawa yung surrounding natin. Ano, merong merong meron tayong warm air, meron tayong cold air. So dito nagkakaroon ng combination ah, until mag ano siya, siyempre 'pag pinagsama natin yang dalawang yan, mas bababa ang temperature. Saan ba tayo nagse-stay? 'Di ba dito tayo nagse-stay sa land area. So ayun, kaya natin na-experience yung mas malamig kasi yun explanation lang nun, yung cold air, kaya malamig siya, cold air yung nasa taas ng ating dagat. Ano. So, yan, cold air sinks. So, dito, yan, isa pang explain yung sa freezer natin. Ano, kaya mapapansin nyo, di ba, yung hindi lang basta tayo, hindi lang tayo basta-basta design ng ref. Ano, kaya kung mapapansin nyo, ano, meron tayo, yung freezer natin nasa taas. And yung mga prutas, ang design niyan ay nasa ilalim. Yung mga compartment ng prutas, ano. So, mapansin nyo, ayan, yung freezer compartment nasa taas. Ang ating ah yung ating mga prutas sa baba. So, where is the freezer compartment put in the fridge? Ayan. So, it is put at the top because cool air sinks. Ano? So, ano mangyayari kapag ah since yun nga yung ano natin, flow ng since sabi nga natin kapag malamig yung hangin, ano, magfo-flow siya ulit kapag warm air rise up, kapag cold air sinks. Ano, so kaya doon natin nilalagay sa taas yung freezer kasi pa, um, magpo-provide ng cool air yun pababa. Ano, so ano mangyayari? Yung cool air ay siya yung magsaserve as or magko-cool do sa food on the way down. So, kaya it is warmer at the bottom. So, this warmer air rises and a convection current is set. Ano, so, ano bang, kaya yung mga prutas yung nasa pinakailalim kasi hindi naman nila masyadong kailangan ng ah hindi naman nila masyadong kailangan ng sobrang lamig. Ano. Pero yun, kaya ang design natin ay mas taas ng freezer. Ayun, para lang mag-flow ng tama yung ating hangin sa loob ng ano. Kasi kung nasa baba yan, wala. Paano yung flow ng ano natin dyan, di ba? Paano magiging flow magiging sala yung flow ng ating air. Yan, basta tandaan nyo lang, ang ano natin, pag sinabi nating pag cooler air, colder air, is pababa yan. Pababa ang ikot. Kapag warmer air naman, pataas, ano. Ayan. So, yan. Para naman kay convection, meron tayong equation din dyan na ginagamit.
Ayan. So, ano tayo? So, kayo, bago tayo mag-proceed sa ating, saan mo? Ito. Convection equation, ano? Ano? Ito yung formula na most common, ano? Para ito. So, Q is equal to HC times A times TS minus TF. Ayan. So, define natin each yan. So, yung Q natin, para kay convection, siya yung ating, again, heat transfer rate. Yung A natin, siya ay area ng heat transfer. TS natin ay surface temperature. And yan, yung TF natin, fluid temp. May na tayo mag-example problem para para ma-discuss lang natin kasi pag hindi natin ma-discuss lahat kung may problem each. Mamaya yung problem, kahit isang problem lang sa conduction para makita niyo yung flow ng ano. So ayan, yan yung ating convection equation. So heat transfer rate natin times yung A is equal to area ng, may kulang pa pala, yung HC. Yung HC naman, ito rin makikita sa table, siya ay coefficient, kahit pati ko ito ng of convective heat transfer. Heat transfer. And again, ito ay bawat medium natin, meron tayong heat convective heat transfer coefficient. So yan, ano ba yung mga example pa ng ating yan, yung pa-take note na Yan, ano ba yung example ng ating convection yung yun, pinakamagandang example na yung boiling ng water. Ano pa yung mga yun, blood circulation, yan, ng mga animal, ayun. Okay, so yan, punta na tayo sa last na method ng heat transfer. So, paano nga ba? Dito naman sa pangatlo, how does heat energy get from the sun to the earth? So, mapansin nyo dito sa kabila, may medium tayo. Doon sa conduction, meron tayong solid na medium. Dito naman kay convection, either liquid or gas. So, dito, pangatlong method natin, paano, 'di ba? Parang walang direct So dito ang yun, paano tayo ang source ng ating heat energy dito ay nanggagaling kay sun. So as temperature rises nga, yung wavelength ng mamaya pala yun. Meron tayo dito, medyo may constant tayo lagi gagamitin. So yan, yung pangatlong method ng heat transfer natin ay yun, sa araw lang tayo kukuha ng heat energy. Yun yung tinatawag natin na radiation. So there are no particles between the sun and the earth, so it cannot travel by conduction or by convection. So, kumbaga direct siya. Direct yung heat energy nanggagaling kay sun. Ayan. So radiation travels in
Ayan, so, yan, meron tayo dito mga true or false. So, si radiation ba daw ay nagka-travel sa straight line? So, hindi. Hindi yun, hindi lang straight yung ating hindi straight yung niya. No? So, can radiation travel through a vacuum? Mali. So, walang, pag sinabi nating vacuum, wala talaga dun. Kumbaga parang, pag sinabi natin vacuum, sarado. Sarado na wala nang, dun. Walang, zero lahat. This radiation requires particles to travel. Siyempre, And, yung radiation ba daw natin ay kasing bilis ng speed of light? Mali. Meron niya, hindi siya ganun kabilis. Ayan. So, yung sa radiation natin, siya ay, yun, yung may tinatawag kasi tayong radiant heat na present siya in some or other form ng ating daily lives. So, yung tinatawag natin na thermal radiation, yan, yun yung isa pang term na ginagamit natin pag sinabi nating radiant heat. So, yung thermal radiation na yun ay nakapag-generate or nakapag-emit ng tinatawag natin na electromagnetic waves. Yung waves na yun carry away energy from the emitting body. Ayan. So, yung thermal radiation natin ay result siya ng random motion ng molecules in matter. Ayan. So, yung isa pang measure natin for radiation ay yung tinatawag natin na thermocouple. Yan, magkakaroon kayo ng experiment dyan pag meron na ba kayo subject na ME laboratory? Ngayon? ME lab. Ayan. Yan. Alam ko meron kayong isang experiment doon na ayan, makapag-perform kayo para na dito sa heat transfer na topic. Makakita tayo doon mga thermocouple. Ayan. Yan. Tapos punta na tayo dito. Meron ditong experiment na meron tayong 4 containers were filled with warm water. Which container would have the warmest water after 10 minutes? So yan, meron tayong 4 na container. Merong shiny metal, merong dull na metal lang, merong dull black, and merong shiny na black. So, sino daw dito yung sino pa rin daw dito yung magkakaroon ng mas pinakamainit na tubig after 10 minutes. So, the shiny metal container would be the warmest after 10 minutes because its shiny surface reflects heat. So, dito daw sa 4, shiny metal yung So, bakit siya pinakamainit? Kasi, ayun nga, nag-reflect daw ng heat yung shiny. Tapos metal pa siya, good conductor for heat, So, yan. After 10 minutes, because its shiny surface reflects heat radiation back into the container, so less is lost. So, the dull black container would be the coolest because it is the best at emitting heat radiation. So, kung ma-recall nyo, sa mga science subjects nyo, mga high school kayo, alam niyo naman yung siguro yung black body na tinatawag, pag sinabi nating black body, familiar ba kayo sa emissivity?
Tanda pa? So, anong emissivity ng black body? So, yung emissivity natin, nagre-range lang siya. Ang value ng emissivity ay from 0 to 1. So, yung emissivity natin, ah, siya yung rate ng absorption ng heat ng um, isang object. So, ang values ng emissivity natin ay kung hindi siya pwede mag-negative, syempre, from 0 to 1. Pero wala naman sigurong, yun, may 0 naman na pala, yung mga insulators natin, walang yan. Pero yan, tandaan niyo ba anong emissivity ng black body? From 0 to 1. Since uh, uh, siya yung, anyone? Sir, paulit nga po yung tanong. Yes. Yung, sabi dito, si Dal Black daw, container, siya yung magiging coolest. Kasi siya yung best at emitting heat radiation. So, yun. Kung ma-recall nyo, di ba meron tayong tinatawag na black body. Pag sinabi natin na perfect emitter siya, or siya yung best emitter ng heat radiation, yung pag sinabi nating emissivity, siya yung rate ng rate ng metal absorption rate ng pag-absorb ng metal ng heat. Ganun ka, So, pagtaas ng emissivity, ibig sabihin nun, pag bilis niyang maka-absorb or maka-emit ng heat. Sabi dito, si black yung ating best emitter. So, siya yung pinaka malamig. Kasi, yung naglagay tayo ng tubig doon, na-absorb lahat or na-emit doon ng container, yung init ng tubig. Kaya siya yung naging pinakamalamig. So, ano ba yung, ano kaya tingin nyo? Anong emissivity ng black body? Ranging from 0 to 1 po. 1 po. Ayun, 1. Very good. 1 lang tandaan nyo ha. Baka kasama sa exam. Ayan, yung 1. 1 ang ating 1. Ibig sabihin ng 1, black body, siya yung perfect emitter ng heat. So, ayun. Pero yung common metals natin, naglalaro lang yan sa mga common na 0.1 hanggang 0.9 ganun. Pero kapag perfect na 1, yun, black body yan. Ayan. So, dito naman, absorption naman. For containers naman, replace equidistance from a heater. Which container would have the warmest water after 10 minutes? Yung heater daw. So, the dull black naman, container, would be the warmest after 10 minutes. Bakit? Ba't siya naman ang pinaka-warmest? Kasi, yun nga, di ba nakasabi dito, nakalagay siya sa, yung equidistant sila sa heater. So, kada isang metal dyan, may kanya-kanyang heater. Ayun, mangyayari, mas mabilis makaka-absorb ng init sa dull black. So, mangyayari dun sa water inside yan, mas iinit after 10 minutes. Yan. Kasi siya yung best, because its surface absorbs heat radiation. So, magiging, yung shiny metal naman, kabaliktaran siya yung magiging coolest kasi mare-reflect lang yung, kaysa ma-absorb niya, mare-reflect lang niya, unlike kay dull black. So, ayan. Ito yung pinakaiba ng emission and absorption. Ba't ganito? Ba't may convection dito? Sige, why does hot air... natin yan. Ay, yan, sige. Yan, may makatalong dito. Yan. Why does hot air rise and cold air sink? So, cool air is more dense than warm air, so the cool air falls through the warm air. Ayan. So, bakit yung mga boilers placed beneath hot water tanks in people's home? So, ayan. An explanation naman, since hot water rises, kaya yung mga boilers na dinidesign natin ay nasa ilalim. Ayan.
So when the boiler hits the water and the hot water rises, the water tank is filled with hot water. Ayun. Ano? Ay, madali naman tandaan. Ano? Ayan. Why are houses painted white in hot countries? Bakit daw puti? O, kayo nga. Anong sagot? Bakit puti ang... Ayan. Sino yan? Si Prince. Sir, kasi po ang white na pigment ay hindi niya po ina-absorb yung pero pag black po, doon na-absorb. Ayun, very good. So kapag, ayan, thank you Prince. Yan, di ba? Yan, white reflects heat radiation and keeps the house cooler. Ano, parang yung kanina, yung shiny na metal. Ano, kaya mas kaya kung gusto nyo sa bahay nyo ay hindi sobrang init, di kulay puti ang pintura natin. Ano, para mas less niyang, o kaya pansin nyo din sa mga pag sa damit nyo, alam niyo, kaya yung explanation sa damit, pagka kayo nakaitim, babanasin kayo. Pero kung kayo naka-white, ganyan, tas nasa, kayo, tanghaling tapat, yeah, medyo mas presko kayo kasi mas less ang absorption ng, may naka-absorb naman, pero, yun, nag-reflect pa rin, pero hindi naman lahat na-reflect, may pa rin, pero, unlike mas tayo dito, mas may iiwasan natin yung mas or dito sa bahay mas mapapalamig natin or mas mababa yung temperature lang kung bright colors or white color ang gagamitin natin. So why are shiny foil blankets wrapped around marathon runners at the end of a race? So the shiny metals reflect the heat radiation from the runner back in. So this stops the runner getting cold. Ayan. May mga explanation pa na ganyan. So yun yung mga binabalutan daw ng hindi ko alam yung ganun. May ganun, nakakita na ba yung binabalutan daw ng shiny foil blanket pagkatapos ng race. Ginagawa daw yun para yung runner daw ay para hindi lamigin, yun. So, bakit yun, binabalutan nun? Di ba parang kanina, pansin nyo, dun sa emitting na experiment, di ba? Pag binalutan siya, or binalutan yung runner, na gano'n, mas magstay ng matagal na yung katawan ay mainit, Ayan, yun pala yung, pero, parang hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ayan lang yung explanation. Pag may nakita kayong binalutan after ng long marathon, ayan nga. Kasi masama yung masama yung after marathon, yung malalamigan, parang, biglang, sobrang init ng katawan natin yan, biglang instant lamig, So, ginagawa siguro para dahan-dahan mag-cool down yung temperature ng katawan ng mga nagpa-marathon. So, ayan. So, ayan. Ayan. Which of the following... tatawag pala ako sa inyo. 3-1 o... 5 Ayan. Si Japet. Japet, alin dito ang hindi method ng heat transfer? A, B, C, or D? Nandito ba si Japet? Ito po. Letter Which of the following is not a method of heat transfer? A, radiation, insulation, C, conduction, D, convection. Japet? Di po, sir. Letter B. Yan. Insulation. Tama. Yan. So, in which of the following are the particles closest together? Jonel Perez. Saan daw mas tight? Solid po, sir. Ayan, solid. Very good. So, ayan. Next natin.
Si Micaela Miremo. How does heat energy reach the Earth from the Sun? A for radiation. Yan, radiation. Dali lang ako tanong natin. Ano? Very good. So, ayan. Next ay si Kyla Ramos. Which is the best surface for reflecting heat radiation? Shiny white po. Shiny white. Ayan. Very good. Last question. Si Queen Christopher. Which is the best surface for absorbing heat radiation? Di po. D. Kaya natin tama ba? Kaya very good. Dull black. Ayan. Thank you. Thank you sa ating mga sumunod tayo. Ayan. Ayan. So, ano tayo? Ayan. Yung sa try natin mag-solve ng problem. Ano? Ay, may introduce pala ako sa inyo na ayun pala, may nakalimutan pala ako yung formula natin sa radiation. Nakalimutan ko na. Kasi mas na. So, yung formula natin kay radiation ay yung ating Q is equal to E times ito times A TR minus TC. So yung Q natin is yung parang siya yung net heat radiation. Yan, ano naman tong E? Siya yung emissivity value. Ito rin, siya ay meron din tayong value ng emissivity para sa ating mga different types ng gagamitin na more specifically mga metals yan. Itong ano yung symbol na yan? Ang symbol na yan ay tinatawag na yun yung constant na tinatawag na Stefan constant. Ano? Yung Stefan constant natin, galing siya kay Stefan Boltzmann law. Yan, yun. Ang ibig sabihin ng Stefan Boltzmann law, as temperature rises, wavelength yung wavelength natin and the radiation emitted decreases and shorter wavelengths radiation are emitted. No? So, yun yung sa Stefan Boltzmann law na nakapag basta constant. Ito naman ay fixed na 5.67 times 10 raised to negative 8 watt. Ang unit yan ay watt meter squared tapos Kelvin to the 4th power. Ganyan. Itong Kelvin to the 4th, saan yan? Diba? Ito, kasi itong temperature natin as naka-raise sa 4th power, makakancel yan. Yung area naman natin ay meter squared. Yung value naman natin ng emissivity ay yung value natin ng emissivity ay walang value yung emissivity. Kaya matitira natin yung unit dyan, yung W, yung watt. Na yun yung value ng Q natin. Ito pala, yan. Ito pala ay parang power din. Para siyang net power. Ganun din. Net power radiation. And letter, ano ba kunang natin? Yung TR pala. Ang TR natin, sa yung radiator temperature. And yung TC natin yung surrounding. Yung radiator temperature natin, yun yung temperature ng ating
ng mismo ng metal, ganun. Na kung namang ano. Yan yung formula niyan. Ito constant to Stefan Boltzmann constant. Ayan. So yung unit natin ng heat transfer ay pag SI system ay joule ano. Pero kapag rate ng heat transfer, syempre lagi yung naka-watt. Kaya nga rate ano, kasi bakit naka-watt? Ibig sabihin yan, pag sinabi natin rate, joules per second. Ano, 'di ba yung joules per second natin ay watt. Parang ano siya, energy all over time. Ganun lang. And may isa pa sa yung i-introduce pala. Baba na ako dito. Ito. Ano ba? Ano? Sa conduction din kasi meron tayong tinatawag na teka lang. Ayan, meron tayong tinatawag na Fourier's law. Fourier's law. Para sa heat conduction. Wala na ito sa PowerPoint eh. I-discuss na lang natin. So, yan. Paano ba yan? Yan. I-illustrate natin. Sabihin natin meron tayo dito dalawang plane. Ayan. Ayan, dalawang plane. Tapos meron tayo dito. Ayan. Lagay. Ito tayo sa drawing niya. Ayan, syempre meron tong area. Ano? Meron tayong tatama dito. Ito. Para siya yan. Siyempre may dalawang solid surface. Meron tayong temperature para dito. Si T1 may temperature para dito. T2. And siyempre may certain area siya And yung QX natin, 'di ba magfo-flow nga yung heat along this part. So imagine niyo para siyang ang tawag dito. Para siyang cube na ganito. Ganyan. Ayan. Parang QX natin yun yung ayan. So, ito, Fourier's law natin, siya ay kilala bilang law of heat conduction. So, basically, it states that ini-states niya yung heat transfer rate daw throughout a material is considered to be proportional. Proportional siya in the temperature as well as do sa area which is at right angles to the gradient. Kaya yan, makapansin nyo. Yung metal strip kanina na nabanggit natin, para siyang
'di ba, kung mapapansin niyo, ito yung parang metal strip, parang ganito, sample metal strip. Imagine niyo lang na pantay, ano, yan. Kaya itong nag-strike tayo ng line dito, or yung tinatawag natin na QX, burahin ko, since yung plane natin, hinati natin into, dito sa parang, yung, horizontal part, ano, ayan. Ayan. So, dito magkakaroon tayo ng um, ang tawag dito. Ayun, may nakalimutan pala ako. Itong ating, ano, itong ating Fourier's law, again, ay siya ay, may proportional din siya dun sa tinatawag natin na negative gradient. Ano? Negative gradient as well as dun sa temperature, as well as dun sa area ng ating material. Ano? So, ayan. Yung para sa Fourier's law natin, masusulat natin siya. So, may derivation pa kasi to. Pero, ayan, huwag natin i-derive. Ano na tayo sa, may, mag-ano pa siya ng, para siya magkakaroon ng ganito eh. Ano bang tawag dito? Dito. Pero kayo, kung gusto nyo i-try i-derive, ipapakita ko lang sa inyo kung paano. Okay naman ka. Imagine nyo meron ganito. Ayan. Tapos parang imagine nyo parang ganitong cube na ganito. Hirap na mag-drawing ito. Ayan, parang mga, ito siya. Diba meron tayo dito, at this point, ito yung, parang ito yun, part na to. Imagine nyo na lang, ito, lagyan natin, parang lagyan mo ito. Ayan. Ayan. So, ito, sa part na to, ito yung temperature 1 natin. This part, ito yung ating temperature 2. Diba? Dito sa kabilang point. Ayan, T2 natin. Ayan, tapos kukonect lang natin. Yun lang, namatay na naman.
Ayan, sorry guys. Ah, ah, wait lang, share ko ulit. Buto nag-save yung ano. May alam ka kayo na ano? May paggawaan ng yung nag-home service ng nag-aayos ng mga ano, PC. And, namamatay kasi. May alam kayo. May recommend kayo. Ayan, yan, punta na tayo dito. Basta na, buti nagsisave. Ayan. Kita niyo na ulit? Yes po, Ayan, sir. sorry. Sorry at namatay, hindi ko alam talaga at namamatay ito bigla. Hindi ko lang kung problema, graphics, yung graphics card, motherboard, ano. Ayan, anyway, tuloy na natin para matapos na ating. Ayan, dito yung sa derivation nga, T1 to T2 connect lang. Tapos yun, magkakaroon tayo ng ano dito. Yung parang kung tandaan nyo sa pagdiderivative, ano, yung sa dalawang line na yan, since, yan, parang kanto siya. Ay, well, ganun eh. Meron dito dt, dx, ayan. So, ayan. Since ano nga, ano tayo, kung ma-record nyo yung sabi dito sa, sabi ko kanina, about kay Fourier's law. Diba nga siya ay, yun, yung may sinabi ako yung negative gradients, ano, ng temperature. Kaya, magka-come up tayo sa, ano, di ba kung base natin dito sa, wala na ako, dito sa conduction natin na formula. Ano bang formula natin dyan? Yan, di ba? Ka, tapos delta T. Ano? Yan. So, diba may formula tayo na Ka, tapos yung, ito yung formula kay conduction, di ba? T, H, T hot minus T cold, lower yung thickness natin na D. Ano? Pero dito, kay Fourier's law, ini-state natin na temperature through the walls varies, ano, linearly with X. Kaya parang yung ano natin dyan, parang ito yung X natin, ayan o, yung temperature natin, mag-varies linearly with X. Magkakaroon tayo ng, ang tawag dito, ng magdi-derivative tayo. Yan. Oh. Yan. So, ito yung pinaka-general form ng heat conduction formula. Ano? So, pag ginawa, yung Q natin, yan, yung Q, mag-derivative tayo. Yan. Integrate pala. dx is equal to, yan, negative, since negative ano tayo, ito na lang, para mas maintindihan nyo. Yung Q natin, Q is equal to negative K A dt dx. Ayan.
Kapag in-applyan nyo yan ng mga integration and derivative techniques, magka-come up kayo. Hindi ko nakapakita. Magka-come up kayo dito. Yan, sa ating heat conduction formula. So, tandaan nyo, so Fourier's law of heat conduction, ayun, dito lang na-derive yung formula natin for, wala na tayong time, yun, ayun na natin. Pero yan, dun lang siya nanggaling. Pero you must take note yung temperature 1 natin must be always greater than temperature 2. Mas pataas daw dapat ang temperature nito kaysa dito. Kumbaga yung, di ba, ang nga natin ay from hot to cold. Kaya yung flow ng heat natin, di ba, ito. Mula dito, papunta kay ito, sa T1 to T2. So dapat mas mataas lagi ito. I-take note natin, T1 kay T2. Ayan. Then, apply natin sa isang problem lang. So may problem tayo dito na suwat ka na lang. Ito pala. Nakalimutan ko. Yung didiscuss ko sa inyo, yung methodology natin na gagamitin in solving problems, So, ito, lagi ito sa lahat ng problems. Methodology natin. I-take note nyo to, problem solving. Problem solving. Hindi tayo, di ba sabi ko sa inyo, hindi tayo basta mag-solve, systematic tayo mag-solve. So, una natin, same to meron tayo. Una natin ay sa lahat ng problems sa encounter, ito yung method. So, una is known. Pangalawa, known ito yung given sa problem. Pangalawa ay find. Ano yung hinahanap sa problem. Pangatlo ay, as much as possible, meron tayong schematic diagram. Pang-apat, meron tayong assumptions. Palima, meron tayong properties. Ano yung properties? Properties natin ay sabihin natin, sample lang, sabihin natin from table A/1, ito yung K4, ganon. Guess nyo? O kaya, table A/1, K is equal to ganon. O naman, after ng properties, meron tayong pang-anim, analysis. Yung analysis natin, ito na yung ating solving part. And lastly, syempre, meron tayong comments or yung ating conclusion. So, take note yan ang ating method na gagamitin. Una ay known, pangalawa find, pangatlo schematic diagram, pang-apat assumption, panlima mga properties if in case. Pero kung given na naman lahat, after assumptions, pwede na tayo mag-analysis. Ayan. And lastly, comments. Ang hindi mawawala dyan, ito. Yan ay consistent. Pero kung properties natin ay kailangan, edi ayun, sasama din natin. Ayan, pakitake note. Yan, solve tayong isang problem. Para tayo, problem natin. So, for conduction, para makita nyo yung flow ng ating So, sabihin natin, the wall, yan. The wall of an
Wait lang. Hirapan na mag-type. Ayan ako na nga lang. Wait lang po. Focus oras natin sa wait lang ha. Yan, okay na. Ayan. Ayan, ano. So, malinaw ba sa inyo? Nababasa nyo? Ayan. So, the wall of an industrial furnace constructed from 0.15 meter thick clay brick having a thermal conductivity of 1.7 watt per meter Kelvin. Measurements made during steady state operation reveal temperatures of 14 and 1150 Kelvin. So parehas Kelvin yun at the inner and outer surfaces respectively. What is the rate of heat loss through a wall that is 0.5 meters and time by 1.2 meters on a side? Ayan. So, ayan. Meron daw tayong industrial furnace. So, isa-isayin natin paano ba yung unang step natin. Una muna ay lagay natin ang known. Ano ba ang known natin? So, pag maglalagay kayo niyan, lalagay nyo an industrial. So, ganito yung flow ng pag, an industrial furnace full with prescribed thickness. Area conductivity. Area. Thickness, area, thermal conductivity. Ano pa? And surface temperature. And hindi nyo kailangan isa-isahin, isulat yung mga given na ganito. Sabihin nyo na lang, meron na siyang prescribed na thickness. Binigay na. May area na siya na binigay.
ito yung area na binigay natin dito, meron ng thermal conductivity, which is ito. Meron na ring surface temperatures, which is ito. So, anong next natin? Ang next natin ay yung find. Ang hinahanap natin ay, sabi dito, what is the rate of heat loss? Rate of heat loss. Through the wall. So, ayan. Through the wall. Tapos next, schematic diagram natin. So, drawing natin, paano natin siya illustrate? Kung mapansin nyo, ang kanya daw ay, ang measurements niya ay 1.2 meters and 0.5 meters. So, paano yun? Paano natin yun? Ayan. Drawing lang natin. So, 1.2 meters natin. Andito. Ayan. Drawing tayo ng parang kanina. Ayan. 1.2 meters. Sabi dito. Ayan. Ayan. What is the true wall that is 0.5? Okay. Ayan. 1.2. Yung other side naman natin. Okay. So, itong part na to. Kung analyze nyo, ito yung thickness na 0.15. Meron tayong 0.15 na thickness. Ayan. Gawan muna natin yan. Yan. So, ito yung hindi lang accurate ang suot natin, Mamaya wala. Tapos, project natin pababa. Pababa natin, di ba ito yung ating 1.2 meters. Kasi yun ang sabi sa una, 1.2 meters. Yung isa pang side ay 0.5. So, ang 0.5 natin is nandito. Sa baba. Mas palit. Dito natin. Yan, 0.5 meters. Pamula naman dito sa tip ng to. Hanggang dito. Yun yung 0.5 natin. Ayan. Tapos, iyan lang natin. Project lang natin. Ayan. So, ayan. Ano daw ang ating flow ng heat? So, yung heat natin ay nandito. Pamula dito. Again, sabi dito, pamula daw sa yan, inner and outer surfaces. So, dito yun. Pamula dito. Sa part na to, up to dito. Ayan. So, kung isa pa, para mas maigis nyo, gawin natin na parang plane. Pag ginawa natin siya parang plane, ito, kunin natin yung area na to. Gawin natin siyang patayo lang. Pwede nyo. Ganyan. Ayan. Tapos, view. Ito yung ating view.
Yan yung flow ng heat. Siyempre, nandito sa 1 point, ito yung parang inner natin. Nandito yung 1,4 na temperature. Ito yung T1 natin. Ito yung ating T2. Saan yung T2? Ito yun. Ano? T2. Ayan. Ganyan lang. Simple. And syempre, lagay nyo na rin dito yung K ng ating wall na 1.7 watt per meter Kelvin. Ayan, after yung schematic diagram, skip na kayo sa assumption. Assumption natin. Anong mga lalagay natin sa assumption? Una, pwede na natin ilagay thermal conductivity is constant. Yan, mga ganyan. Basta may malagay lang kayo, is constant. So, i-assume natin na thermal conductivity is constant all throughout the, kasi wala naman sinabi. Pag walang sinabi, edi ayun. Assume natin, ano pa. Ayan, kahit okay na yan. After nyan, punta na tayo sa analysis. Yung properties natin, wala na tayong properties since binigay na yung letter K, kaya diretso na tayong analysis. Pero kung hindi binigay yan, hahanapin pa natin sa table. Yung table na yun, agad ko pa sa inyo. Ibibigay ko, Pero pag binigay naman, di yan, diretso na tayong analysis. For the analysis naman, punta na tayo sa formula na yan, may formula natin kay Q. Di ba kaya natin yung heat loss? So, heat loss pa rin yun. Ka times ganito natin. T high minus T low all over yung thickness na D. So, may K na naman tayo na equivalent kay 1.7 watt per meter K. T high natin may area pa pala tayo. Area natin, anong magiging area natin dyan? Yan, i-ano nyo lang, 0.5 by 1.2. Lagyan na lang natin, 0.5 meters by 1.2 meters. Yan. Tapos ang T-high natin, dapat lagi tandaan nyo, naka-absolute. Kung given na sa inyo, naka-Celsius, hindi gagawin natin Kelvin. Since naka-Kelvin naman, wala na problema. Tapos kung naka-English naman, dapat naka-Rankine tayo. So, 1.4 tsaka 1.150. 1.4 Kelvin minus 1.150 Kelvin all over yung ating thickness natin 0.15. Yung 0.15, ito yun medyo hindi lang tama ang drawing ko. Pero yan. So, lagay natin 0.15 meters. Ayan, naman ako, makikikalculate kung ano nalabas na Q natin. So, makakancel tong dito, may di ba pag sinulog natin to meter square, so ano mangyayari? May matitira ditong di ba meter square to? Tapos pag pinag-combine natin to, meter, taka meter square. So, makakancel na to. Saka ito. Yung Kelvin naman makakancel since Kelvin yung lalabas dito sa taas, So, matitira natin sagot ay watts. Anong sagot natin in watts? 1.7 po. Ayun. 1.7 watts. So, ito na yung rate ng ating heat loss. 1,700. Ito yung heat loss. Ano nga natin? Ito yung rate ng heat loss through the wall. And after nyan, maglalagay lang tayo ng comments. Ayan. Lagay nyo na lang para sa comments natin. Kahit the rate of heat loss
through the wall is 17 watts. Or pwedeng 1.7 kilowatts, ganyan. Okay, ganyan na lang. Okay, so yan lang. Ganyan lang yung magiging flow ng ating solution all throughout the SEM, laging known. Yan. Kaya yung mga, hindi na masisiro sa exam. Baka wala pa kayong ilagay dyan. Yan na lang yung given. Anong hinahanap? May points na yan. May schematic diagram tayo. Diba? No, kaya ayan, mas yung assumptions natin, madali lang. Analysis part. And syempre yung comments natin. Bahal mo kayo may comments tapos wala naman kayong sagot. Ma-invalidate natin yan. Yan, may question ba kayo? Tatanong, natin? Ano man po? Wala naman po. Ayan. Ayan. Ayun, sige. Bali, yun lang muna for today. Yun, bali, kailan ba next meeting natin? Wednesday next week. Ayun. Next week tayo face-to-face, Hindi, ayun. Bali, continue na natin yung discussion by next Wednesday. Tapos, ayun. Tuesday ba? Sorry, Tuesday pala. Dito lang ako. 3-1. Ayun nga pala. Tuesday pala. Yun, hindi ko kayo na-meet at nasa nga ako, training ng TESDA. Kakatapos lang kahapon. Tapos yun. Okay, so sige. Yun lang muna. Tapos itong, pwede ko itong i-upload sa inyo para may reference kayo. Upload ko na lang. Yan, tapos i-save ko siya as PDF. Yan. Tapos ko na lang sa 31 off. Yan, i-upload ko na lang to sa Google Classroom, Okay? Yeah, thank you. Thank you everyone. See you next meeting. Thank you. Thank you po. Thank you po, sir.